Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 16, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Park Chateau Condominium sa may Onyx Road, San Antonio, Pasico yan. At dadalhin po natin sa may One World Dili sa may Jupiter Annex Urban Bel Air, Makati po yan. Sa may Jupiter Street, Bel Air, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Parang sa yata? Oo, doon sa mga may surcharge o kaya ay mag-kakansel ng booking. Alamin natin yung sitwasyon ng mga TNBS driver natin. Narito ang kanilang Pangulo. Laban TNBS, Ginoong June De Leon. June, Igan at Lala, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Igan at Ma'am Lala. Magandang umaga po sa iyo. So itong yung ito yung action no? O reaction ng LTFRB sa mga reklamo yung pinaparating ng mga pasero. Alam ko naman na kayo din aware dito sa parang nahihirapan yung mga pasero mag-book ngayon, lalo na Christmas season at kasabay pa ng rush hour. Yun. Totoo po yan. Talagang mukhang nadoble po. Halos ang bilang ng mga pasahero natin sa TNBS nung pumasok po yung holiday season. Pero paano? Kasi meron namang ginawa ang LTFRB para matulungan yung ating mga commuter, di ba? Merong pinagawang temporary cap. Ngayon, December 17, ipatutupad yan hanggang January 4. Pa yung may fare, di ba? Yung fare matrix para hindi yung per kilometro, ang laki nung dinadagdag. Tingin nyo ba makatarungan to? Tama ba to o hindi pa rin? Ilang taon na po tayo sa TNBS, every holiday po, ganyan naman po ang nangyayari at reklamo ng ating mga kababayan. Sa part po ng TN, bago po magkaroon ng, bago po dumating yung holiday season, ay meron na po tayong divisions na kahit pa paano taas na kaunti ang pamasahe ng TNBS dahil nung uli pong nagtaas ang pamasahe ay 35 pesos pa lamang ang gasolina. So, yun po maabot na po sa 55 to 60 ang gasolina natin pero natili po yung pamasahe ng TNBS. Kaya ito po, ngayon po naglabas ng memorandum circular ang LTFRB. First offense, second offense. Pero minsan sa first offense pa lang, sana makita niyo yung gano'ng kagrabe yung ginawa niya. O kasi, hali ito, baka madama yung mga inosente. Diba? Dahil nakita niyo na ang kanyang kawalan ng pasensya. Diba? Siya gumigit sa karito, nung tumama ang karito sa kanya, doon siya nagalit. Ang hirap ng grabe. Kaya lang yun nga, kaya nagkalat pa rin ng mga abuso sa kalye. Tayo minsan, pag naabutan ng magkano lang, na hindi naman siya yung sa batas, Okay na. Kasi naman isipin mo, kung magkakaso ka, dadaan ka sa proseso, o hearing, o gastos din, ilang araw, oras, panahon. Kaya yun ang nakakalungkot sa realidad. Kaya hindi na nagkakaso yung mga biktima kasi ayaw dumaan sa proseso. Si 7200, sabi niya, pwedeng pulis ang complainant, witness na po ang victim. Bisa nung pag ganun nagkasunduan na, hindi na nagsisipot may ibang ebidensya naman na available, kagaya yung kuha, yung cellphone. Pero ang daming ganyan, kita mo yung mga aksidente, mga Bakit ang daming problema sa trapiko. Ayan, nagagaya, may mga kamot. Kasi nakikita mo na may paglabag. Kulang pa rin tayo sa implementation. At kunyari, biktima ka, kahit pa paano, nawawala ng gana. Ang batas natin pag ganun na reactive tayo baka dapat balikan mo, paano siya nakapasa, paano siya nagkaroon ng lisensya. Ang nasa isipan lahat ng biktima, abala lang. Sa PhilHealth.
yan ang naging problema natin. Kaya ito, naging higante na ito to the point na sasabihin natin na hindi na single payer ang PhilHealth. Ang lumalabas ngayon, multiple, at ito pa ito, dapat ito ay wala. So, it resembles a pork barrel mechanism. It operates through a guarantee letter, political endorsement, similar to the force enactment na nag-prohibit ng 2013 PDAP ruling. Kaya ito ay selective lang ang beneficiaries, endorsing individuals, influencing fund release. Sa makatuwid, ito ay isang walang kwentang pamamaraan para maisan tayo sa ating kahirapan. At sino namimili ng pasyente? Arbitrary, kung ka punta, isang palakasan. Niniwala ka, hindi isang tumayaman. Ang dami mahirap, mayaman, na nagkakaroon ng GL. Mayaman na may GL pa rin? Oo, ang dami niyan na may GL letter sila. Ang Universal Healthcare, walang pinipili. Kaya mahirap ka mayaman, pantay-pantay kayo. Teka, ito bang guaranteed letter ay may batas pa yan o bakit bigla na lang lumitaw yan para magkaroon ng utang na loob yung kababayan natin sa politiko? Ay, yan department order lang ng DOH at hindi batas yan. So, ang UHC, sa ating automatic enrollment sa PhilHealth, rule-based, zero balance billing, ang MAIPIP, binaypass niya ng PhilHealth, kumbaga nakikipag-contest to si Secretary Herbosa, kay Edwin Mercado. And it relies on political gatekeeping, tapos discretionary, and inanakaw niya yung pondo ng PhilHealth. Dapat dun mapunta yan ang nagiging problema natin sa ngayon, no? So dapat yan tinatanggal na para mapadalian at sa PhilHealth ng lahat. Pwede ba yung, transfer na lang? pwede ba yung 50 billion may scrap totally o ilipat ng PhilHealth? Ano ba? Dapat Sa yan ay likod na lang po nitong scrap drop. totally. Dito sa left. Okay. Oo. Dahil Dapat kapag na yung pondong inilaan Sa likod na lang. PhilHealth. sobra kasi may arrears sila from PAGCOR and PCSO. May arrears ang government sa tax. So, umaapaw yung pera nila. Kaya lang, yung ating board dyan, prior to Ingat po, God bless po. Edwin Mercado, hindi natutupad yung pag-ibig. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po.